Sino ang maghahasik? Sino ang magsasaka? Pwedeng ang Diyos, pwedeng ikaw, na nagtataglay ng salita ng Diyos na tumutukoy sa binhi. Ang binhi dito sa ating talinghaga ay salita ng Diyos. Yung apat na uri ng lupa, ang unang lupa na nalaglagan ng binhi, daan. Sa probinsya, kahit ako po, laking probinsya ako, minsan, bukid o kaya'y gubat, bundok, ilang na lugar, minsan hindi ka dadaan dun sa madamo. Oh, yes. Minsan may makikita kang dinadaanan talaga ng tao. Matigas yung lugar na yon pag mayroong daanan. Sabi ng ating binasa, may nalaglag na binhi. Yung binhi ng malaglag, hindi tumubo. Ulitin natin, liwanagin natin. Ang binhi, ang salita ng Diyos ay walang problema. Kung hindi man siya tumubo, kung hindi man siya nabuhay, sa nahasikan ng binhi, na uri ng lupa, walang problema sa binhi, walang problema sa salita ng Diyos. Sino ang may problema? Yung lupa. Sino yung may problema? Yung tao. Sino ang may problema? Yung puso at kalooban ng isang tao. Ano ang nangyari doon sa talinghaga? Nang malaglag ang binhi, dumating ang ibon, tinuka. Maraming mga tao na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya lang, pagkatapos makapakinig ng salita ng Diyos, hindi pa nakakalabas ng simbahan, nakalimutan na yung napakinggang aral at salita ng Diyos. Bakit? Tinuka ng ibon. Sino naman yung ibon? Si Satanas. Meron daw isang matanda. Problema niya yung kanyang apo. Sabi niya daw sa kanyang apo, "Apo!" Sabi niya, "Umatan ka nga ng El Shaddai para magbago naman ang buhay mo, para bumait-bait ka." Lagi daw pinipilit ng lola yung kanyang apo. Lagi naman daw tanggi ng tanggi yung apo. Minsan daw napilitan yung apo, "O sige lola, aatin ako dyan sa gawain ninyo sa isang kondisyon." Sabi niya, "Umaten ka muna ngayon, hindi ako sasama. Pagkatapos mong umaten, i-interviewin kita." Yan sabi. Sabi naman ng lola, "Oh sige, yun lang pala eh." After ng gawain, umuwi. Nagkita sila ng apo niya, "O lola, handa ka na ba sa interview ko?" Sabi naman ng lola, "Oo naman." "O lola, dahil galing ka sa gawain, ano ang pangalan ng inyong preacher?" Dahil may edad lang. Sabi niya, "Ano bang pangalan ng preacher?" Hindi niya matandaan. Ayaw, di ma. Sabi niya, "Hindi ko kilala eh. Hindi kasi nagpakilala." Sabi niya, "Basta, medyo maliit siya. Tapos, minsan malungkot ang kwento, masaya ang kwento, minsan sumisigaw, minsan mahina boses." Sabi niya, "Lola, di description ang hinihingi ito, pangalan." Sabi nung apo, "Sige, pass," sabi niya, "pagbigyan. Baka nga hindi nagpakilala kung sino yung preacher." Sabi niya, "Lola, pangalawa, ano ang binasang gospel ng preacher niyo?" What? Kayo, natatanda niyo ba kung anong binasa? Sabi nung matanda, siyempre medyo may edad na eh, makakalimutin na eh. "Hindi ko matandaan eh, basta binasa niya sa Biblia." Sa Bible. Hindi ko lang alam kung saan banda, basta nagbasa siya. Sabi niya, "Lola, hindi mo matandaan?" Oh no! "O sige, pass. O ganito na lang. Ano ang topic ng preacher?" Eh? Hindi niya alam, hindi niya masabi kung anong topic ng preacher. Sabi niya, "Hindi ko alam eh. Nalimutan ko na." Sabi niya, "Lola, huwag kayong kakatin mo ng gawain dyan sa gawain ninyo, mukhang wala ka na akong kukunan ha." Sabi sa kanya. "O sige, ito na lang. Pass dyan," sabi niya. "O sige. Ano ang natatandaan mo sinabi ng preacher?" Sabi niya, "Natatandaan?" Wala siyang matandaan. Sabi niya, "Wala akong matandaan, pero minsan nagpapalakpakan kami, minsan tumatawa kami, minsan nakanganga kami." Sabi niya, "Lola," sabi ko, "kung ano yung natatandaan mo na sinabi ng preacher?" Sabi niya, "Hindi ko nga matandaan." Sabi niya, "Siguro walang itinuturo yung preacher ninyong tama. Wala kang matandaan. Nadamay pa yung preacher." Sabi niya, "Hindi ako atin sa gawain ninyong yan.
Wala kang natututunan, wala kang natatandaan. Hindi mo alam kung ano pangalan ng preacher nyo. Sabi nung matanda, o sige, hindi na kita pipilitin. Ipag-igib mo na lang ako ng tubig. Kunin mo doon sa may kusina yung pang-igib. Nakasabit, nakabitin. Pumunta naman siya. Ang kinuha niya yung basket na gawa sa yantok. Di ba sa probinsya, ganun yung mga basket? Tinanggal niya yung laman, tapos sinipat-sipat niya. Pwede to, makakaigib to, walang butas. Punta siya sa ilog. Pagsalok niya, hindi pa siya nakakalayo yung basket, wala nang laman tubig. Bakit? Tumutulo, umaagos. Kasi gawa sa yantok eh. Balik uli siya. Hindi pa siya nakakalayo, wala nang laman tubig yung basket. Nagpabalik-balik siya, hanggang hindi na sumasama yung tubig sa basket. Sabi nung apo niya, itong lola ko talaga, niloloko ako. Alam namang hindi nakakapagpaigib ang basket, ito ang inutos sa akin na ipang-igib ng tubig. Kabalik siya sa kanyang lola. Lola, yan bang natututunan mo sa gawain pinupuntahan mo? Panloloko? Alam mo namang basket to, paano ito makakaigib ng tubig? Hindi nga makakaipon ng tubig. Kahit magpabalik-balik ako, hindi ako nakakaigib ng tubig. Sabi ng matanda, Apo, totoo yun, hindi yan makakaigib. Nung kinuha mo yung basket sa kusina na nakabitin, ano ang itsura niyan? Maitim. Maraming dumi. Maraming mga nakasiksik na kung ano-ano. Kasi di ba sa probinsya yung basket, mga lalagyan ng sibuyas, kamatis, luya, kung ano-ano, di ba? Marumi. Sabi niya, ano lang itsura ngayon ng basket? Sabi niya, maputi na, malinis na, wala na mga nakabara sa butas-butas. Sabi niya, ang katulad ng basket na yan ay ako. Wala man akong mga natatandaang sinabi ng preacher, binasang gospel, pangalan ng preacher, pero ang natatandaan ko lang, sa pagpabalik-balik ko sa gawain ng Panginoon, unti-unti akong pinatawad, nilinis ng Panginoon, binago ang aking buhay, binago ang aking pag-uugali. Apo, tinan mo, hindi mo ba napapansin dati, nung hindi ako umaaten pa sa gawain, pag nagalit ako sa iyo, pinipingot kita, kinukurot kita, binabato kita ng kahit anong mahawakan, sinisigawan kita, minumura kita. Ngayon, narinig mo pa bang pinagalitan kita, minura kita, piningot kita? Hindi na. Ang natatandaan ko, mula nang ako'y umatin sa gawain na yan, nagbago ang aking buhay. Dati tayong masungit. Diba? Matapang, mataray, madamot. Oh yes. Palaaway, siga, maraming bisyo. Pero nang tayo unti-unting dumadalo sa gawain ng Panginoon, unti-unti rin nagbabago ang ating buhay. Kaya nga tama yung sabi ko kanina, walang problema sa salita ng Diyos, ang may problema dun sa pusong tumatanggap ng salita ng Diyos. Ano yung unang puso? Ano yung unang nasikan ng binhi? Daan. Dapat tayo mga anak ni El Shaddai, kahit paano, pagkatapos ng gawain, may bit-bit na mga aral salita ng Diyos sa ating pag-uwi para atin pong ina-analyze. Dapat gayahin natin yung baka. What? Bakit anong ginagawa ng baka? Ang baka daw, ngasab lang yan ng ngasab, ng damo. Pag napuno na daw yung lalamunan niya, titigil yan sa kayang ngumaya ng ngumaya. Ganon daw yung baka eh. Yes. Dapat tayo din mga anak ni El Shaddai. Habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, karga ng karga, at pag-uwi, saka naman natin ninilay, ninanam-nam-nam-nam yung mga aral salita ng Diyos na ating napapagyan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ko yan. Yun po yung batuhan. Nung nahasik yung binhi, nahulog yung binhi, tumubo naman. Oh yes. Problema, ang ugat niya hindi lumalim. Bakit? Kasi nga batuhan eh. Tapos biglang dumating ang sikat ng araw, na initan, nalanta at namatay. Ang paliwanag ng gospel, yung init ng araw, ay mga pagsubok, problema, suliraning kinakaharap ng ating buhay. May mga taong sa pasimula lang magaling, masigla. Pero after ng ilang taon, wala na, hindi mo na makita sa gawain. Bakit? Nadaig ng mga pagsubok, problema at suliranin ng buhay. Hindi nakatagal. Oh no!
sa mga pagsubok at problema ng buhay. Saan nahasik yung ikatlong binhi? Sa madawag. Sabi ng Biblia, yung binhi na nahasik sa madawag, tumubo naman. Kaya lang, siya ay sinakal ng mga damo, kaya hindi makapamunga. Marami ding mga nasa gawain ng Panginoon, tumubo, lumago, nagkasanga, pero walang bunga. Ayaw, di ma. Puro sanga lang, puro dahon lang. Ano ang sabi minsan ng Panginoon nang sila'y dumaan sa puno ng igos? Ilang taon na tayong dumadaan dito, ni wala man lang bunga na ibinibigay sa atin. Isinumpa yung puno ng igos eh. Bakit? Walang ibinibigay na bunga. Yung daw puno ng igos, sabi ng mga dalubhasa, mga nababasa kong mga document, ang igos daw ay parang saging. All year round daw yan. Ibig sabihin, halos buwan-buwan, ang saging mayroon sa market. Oh, yes. Kasi ang saging halos buwan-buwan may bunga. Ganun din daw yung puno ng igos. Ang problema, isang taon na silang dumadaan, walang bunga. Ano sabi ng Panginoon? Putulin! Sinumpa, di ba? Namatay. Oh no! Sabihin mo sa katabi mo, marami akong bunga. Let's go! Di ba? Sinakal. Anong ibig sabihin sinakal? Sabi ng paliwanag ng Panginoon, ininis, naging abala. Saan? Sa mga papayaman, sa kabalisahan ng mundong ito. Alalang-alala sa mga bagay-bagay. Kaya ang salita ng Diyos, hindi makapamunga sa Kanya, nasasakal. Kaya yung Kanyang mabuting ugali, mabuting gawa, fruit of the Holy Spirit, hindi makalabas sa atin. Bakit? Sinasakal. Kaya yung iba sa atin, maramot pa din, palasigaw pa din, madaling magalit, nasa gawain na, chismosa pa din, naninigarilyo pa rin, nagtotongit pa din, nagbibisyo pa rin. Yan yung mga nasikan ng binhi na hindi makapamunga sapagkat iniinis sila. Ang ikaapat na uri ng lupa ay nung mahasik yung binhi, ang salita ng Diyos, tumubo, lumago, nagkaroon ng bunga ang bawat sanga. Oh, yes. Sa apat na uri ng lupa, sino po ang kapakipakinabang? Yung panghuli, yung matabang lupa. Kasi nagbunga eh, tig-3 po, tig-6 na po, tig-100. Ang taong matabang lupa, kapag nahasikan ng salita ng Diyos, makikita sa kanya ang bunga ng salita ng Diyos. Yes. Nagiging mabuti, nagiging mabait, nagiging mapagbigay, nagiging matulungin, nagiging mapagpuri at mapagpasalamat sa Diyos. Yes! Palaging kinakakitaan ng katangian ng Panginoon. Ang bunga na tinutukoy na tig-3 po, tig-6 na po, tig-100 ay ang ating mabuting gawa. Pakikipagkapwa. Oh, yes. Alam nyo ba na may mga tao ding minsan talaga ay matabang lupa? Yes! Ito, i-share ko lang, nakakaraan lang. Last week lang. May pinuntahan akong gawain. Nung makita ko yung mga kabataan na naroroon, dahil meron naman akong ekstrang laman sa bulsa, mga dancer, inabutan ko. O sabi ko, pamasahin nyo, pang-snack nyo. Eh di ba, minsan may mga outreach na may tuhog, yung tawagin. Alam nyo ba yung tuhog? Huh? Pagkatapos ng isang gawain, tatakbo pa sa isang gawain. Tuhog tawag. Ewan ko alam nyo. Pagpunta ko dun sa isang gawain, yung ibinigay ko dun sa unang gawain, pinuntahan ko, ibinilik ng Diyos times 5. Minsan talaga may mga taong matabang lupa. Yes! Kapag yan ay tinulungan mo, binigyan mo, hindi mo pinagkaitan, maniwala ka, babalik agad sa iyo yan. Bakit? Matabang lupa siya eh. Yung binhing ibinigay mo sa kanya, nagbunga agad. Ibabalik yan ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpa-Jollibee ka mamaya. Sabihin mo sa katabi mo, mataba lang ako pero hindi ako lupa. Isang totoo yun, mga kapatid. Kaya nga, hinahanapan tayo ng bunga ng Panginoon. Ano yung bunga? Paggawa ng mabuti, Oh, yes. bunga ng Espiritu.